Kabanata 371. Bumaba si Leona na may hawak na baril. Siya ay may espesyal na pagsasanay sa ilalim ng kanyang sinturon, siya ay nakalabas na buhay sa ilalim ng dagat ng mga patay na katawan, at siya ay nakapunta sa mga Amazon. Siya ay napakahusay at may karanasan. Ang kanyang kakayahang lumaban ay nakuha mula sa maraming laban na kanyang nakipaglaban at napanalunan. Ang kanyang gunmanship ay sumasalamin sa damdaming iyon. Kung ang layunin ni Leona ay maging isang mamamatay, ang kanyang rango ay tiyak na hindi magiging mas mababa kaysa sa Black Rose. Matapos ang kanyang huling pagkikita kay Black Rose, alam niya ang kanyang mga lakas at nakaisip siya ng mga paraan para patayin siya. Bumaba siya, dala ang baril at sinalubong siya ng isang bangkay. Siya ay mapagbantay. Kahanga-hanga ang putok na ipinutok sa patay, ngunit tila hindi ito pamamaraan ng Black Rose. Kumunat ang noo ni Leona dito at tumingin sa paligid. Parang nakaramdam ng kaguluhan, bigla niyang hinayla ang gatilyo at nagpaputok. Walang tinamaan ng bala kundi hangin. Gayunpaman, may lumitaw na figure at tumakbo pababa ng hagdan. Agad namang hinabol ni Leona ang tao. Sa hagdan, maririnig ang putok ng baril. Tuloy-tuloy at nanginginig sa takot ang mga tao. Hindi nagtagal, nakita ni Leona ang kanyang bintana ng pagkakataon, at tinuon niya ang figure sa kahinayla ang gatilyo. Boom! Tumunog ang putok. Isang sigaw ng sakit ang sumunod. Ang figure ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng kumbulsyon ng kaunti, ang tao ay nagsimulang damyugo ng labis. Nagmamadaling lumapit si Leona at parang may mali dahil nakalaban niya si Black Rose kanina. Bakit siya naging mahina sa pagkakataong ito? Si Leona ay hindi gumamit ng anumang praktikal na kasanayan upang patayin ang taong ito. Pinaliktad niya ang bangkay at laking gulat niya. Ito ay isang blonde na babae na may mga katangian ng isang lalaki. Hindi ito Black Rose. Naisip ni Leona, siya ang pinakamahusay na babaeng pumatay at kilala bilang isang maganda. Paano siya ito? This must be a trap, a diversion. Nako, Marky, namutla ang mukha ni Leona sa napagtanto. Agad niyang tinawagan si Bettina, ngunit walang sumasagot. Nababalisa si Leona at tumakbo siya sa pinakataas na palapag sa pinakamabilis niyang makakaya. Marky, please be safe, dasal niya. Young Master, bilasan mo? Paranoid at hindi mapalagay si Bettina, pero si Black Rose ang kinakaharap ni Leona kaya naisip niyang ayos lang. Dapat bumalik si Leona, pero nasaan siya? Siya ay nagtaka. Mabilis na tumakbo palabas sina Mark at Lilibet. Dahil sa dilema ni Mark, pinaponte na ni Lilibet si Lisa at ang bodyguard niya sa ibang lugar. Hindi sila babalik hanggang makalipas ang ilang araw. Nang makarating silang tatlo sa pinakataas na palapag, nagmamadaling pumunta si Bettina para i-start ang makina ng helicopter. Young Master, bilasan mo. Nag-aalalang sigaw ni Bettina. Napakalapit ni Mark at Lilibet sa helicopter, ilang hakbang pa lang sila para makasakay nang biglang may bumaril sa tangke ng gasolina. Halos mabulunan si Bettina sa gulat. Natigilan sina Mark at Lilibet nang lumubog ang kanilang mga puso, nakatayo doon ang isang magandang babaeng nakaitim. Nakasuot siya ng masikip na suit na may gintong buhok at magagandang asul na mga mata. Siya ang numero 1 babaeng pumatay sa mundo, si Black Rose. Tinaman siya ng tingin ni Mark habang sinusubukang kumalma ni Lilibet. Nagsimula na siyang maglakad sa harap ni Mark, nagbabalak na palayasin ang mga bala gamit ang sarili niyang katawan. Ngunit paano natitiis ni Mark iyon? Alam kung ano ang gagawin niya, mabilis niyang hinayla si Lilibet sa gilid, palayo sa kanyang harapan. Bumaba si Bettina mula sa helicopter noon. Black Rose, magkano ang ibinayad sa iyo ni Ivan? Bibigyan ka ni President Lee ng 10 beses, 100 beses pa. Tinitigan siya ni Bettina at sinabing, alam kong mayaman si Karen at kayang ibigay sa akin ang anumang halaga na gusto ko. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga prinsipyo ay hindi ganoon kadaling mabili, nagsalita si Black Rose na may kakaibang impit. Ngunit dapat mong malaman, kung sasalakayin mo ang Young Master ngayon, hahanapin ka ni Pangulong Lee at papatayin ka. Bulalas ni Bettina. I don't think so. They say Karen and I are much the same. Karen is invincible, therefore, so am I, bahagyang umiling si Black Rose habang sumagot. Ang sniper rifle sa kanyang kamay ay nagbuga ng kumikislap na pulang ilaw sa madilim na gabi.
You best not get in my way. Every bullet is precious, dagdag pa ni Black Rose nang magsimula siyang lumapit. Pinigilan siya ni Bettina at determinadong sinabi, hindi kita hahayaang patayin si Young Master. Pero wala kang baril. Wala kang kapangyarihan sa akin. Stop wasting my time, get lost. Pagkasabi noon ni Black Rose ay biglang nahawakan ni Bettina ang kanyang baril. Bahagyang ngumiti si Black Rose sa kanyang mga pagtatangka at nanunuya, hindi man lang ako kayang patayin ni Karen pero sa tingin mo kaya mo mag-isa. Umalis ka na. Pagkatapos ay tinutukan niya ng sipa si Bettina, pinaalis ito. Tugatan na ang balikat ni Bettina kanina kaya nanghihina siya. Hindi niya maipagtanggol ng maayos ang sarili laban sa sipa at sa gayon, sinipa siya ng 5 o 6 na metro ang layo at bumagsak sa lupa, nagsuka ng dugo. Bumangon si Bettina, at mukhang handa na siyang lumaban. Iniwasan siya ni Black Rose ng isang sulyap at walang pag-aalinlangan, hinugot ang kanyang baril at itinutok kay Bettina. Hinailan niya ang gatilyo. Boom! Tumunog ang putok. Isang bala ang nagpaputok at tumama kay Bettina. Napabalikwas siya sa lakas ng bala at bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Mark at napasigaw sa takot, Bettina. Patay na ba si Bettina? Nagkaroon ng maraming dugo. Sa sandaling ito, nagngangalit si Mark sa galit. Patuloy na lumapit si Black Rose at itinuro si Mark, binayaran ako ng pinsan mo ng $10 milyong para patayin ka. Tatingin ko ay medyo mataas ang presyong ito para sa isang tulad mo. Pero ito ay hiling ni Ivan kaya pumayag ako. Pinanggit niya na hayaan ka mamatay na rin ng mas masakit kaysa sa karaniwan. Sa tingin ko, napakadali nating mapangasiwaan iyon, hindi ba? Habang nagsasalita siya, itinutok niya ang baril sa kanyang kamay kay Mark. May lumalabas na usok mula sa bibig matapos ang putok ng baril kay Bettina. Hindi natakot si Mark. Ano ang dapat katakutin ngayon? Kung pinatay siya nito, alam niyang ipaghihiganti siya ni Karen. Hindi, tigaw ni Lilibet na desperado na. Inabot niya ang kanyang kamay, handang desarmahan si Black Rose. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, siya ay naging mas maliksi, ngunit syempre, hindi pa rin niya kayang talunin ang Black Rose. Nang mahuli ang kanyang mga pagtatangka, sinulyapan lang siya ni Black Rose at sinipa siya. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ni Lilibet ang kanyang binti at inilabas ang kanyang punyal. Gusto niyang saksakin si Black Rose. Pinahihit niya ang kanyang braso para abutin ang sniper rifle, planong tanggalin ito sa pagkakahawak ni Black Rose. Nang makita ang hindi natural na anggulo ng kanyang paikot-ikot na braso, pinigilan siya ni Mark. Parang sisubog na. Boom! Isa pang putok ang tumunog. Tinipa ni Black Rose si Lilibet at nakataas ang baril niya. Namiss niya si Lilibet sa buhok. Gusto mo bang mabaril? Tanong niya kay Lilibet. Gayunpaman, tulad ng kanyang pagbigkas ng pananakot na iyon, naalala niya ang tagubili ni Ivan na huwag patayin si Lilibet. Nang maramdaman ang sandaling ito ng pag-aalinlangan, sinamantala ni Mark ang pagkakataong sipin ang kanyang baril at nadulas ito sa gilid. Pagkatapos ay sinuntok siya nito para ihiga siya. Nakakunot ang noo ni Black Rose habang nakaipit sa lupa. Hindi masama ang atake ni Mark. May kaunting anino ni Karen sa kanyang mga galaw ngunit napakalayo niya sa kanyang amo. Mabilis na sinipa ni Black Rose si Mark sa sikmura dahilan para dumobble ito sa sakit. Tinubukan ni Mark na huwag hayaang lumaban ang sakit dahil kung hindi, alam niyang mamamatay sila. Grabe ang laban mo, ungol ni Black Rose. Ang baril sa kanyang kamay ay tumama sa ulo ni Mark habang sinasabi niya iyon. Gawa ito sa bakal na tubo, dumyugo ang ulo ni Mark sa pagkakadikit at nahulog siya sa lupa. Nang walang malay si Mark, kinuha ni Black Rose ang kanyang telepono at tinawagan si Ivan para sa isang video call. Matapos makalusot, lumitaw ang nakangiting mukha ni Ivan sa kanyang screen habang tinanong niya, "Kamusta? Tingnan mo ang iyong sarili." Itinutok ni Black Rose ang kamera kina Mark, Lilibet, at ang hindi gumagalaw na si Bettina. Natawa si Ivan doon at pinuri niya, "Sure enough, you really are the best killer in the world, hindi mo ako binaygo." Siyempre naman, sagot ni Black Rose. "Nasaan si Leona?" "Huwag mo siyang patayin," paalala ni Ivan nang hindi niya nakita ang katawan ni Leona sa pamamagitan ng video call. "Got it. Now let me give you a close-up on how miserable I'm gonna make him,"
sabi ni Black Rose habang itinukod ang kanyang telepono sa kung saan kaya nasa shot si Mark. Sa pamamagitan ng video call, mukhang umiinom si Ivan ng isang baso ng red wine. Inihahanda niya ang kanyang sarili para tangkilikin ang isang magandang palabas. Nang magsimulang maglakad si Black Rose papunta kay Mark, tumayo si Mark at sinimulang salakayin siya. Madali, nalabanan niya ang lahat ng kanyang mga pagtatangka. Paano napunta si Karen sa isang walang kwentang anak na tulad mo? Kumpleto ang mga husay mo, she said. Katatapos lang niyang sumampal sa mukha ni Mark. Ang mukha niya ngayon ay namamanhid at nag-aapoy sa sakit. Ang lakas ay sobra. Pakiramdam ni Mark ay para siyang isang estudyante sa elementarya na nakaharap sa isang may sapat na gulang. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Huwag mo siyang patulan. Pulang dugo ang mga mata ni Lilibet habang sumisigaw. Tumugod siya para ipagtanggol si Mark ngunit agad ding sinipa ni Black Rose. Gayunpaman, nakaiwas si Lilibet sa huling minuto at nataman siya ng suntok. Itim na rosas. Mayroon kang mga kasanayan, ngunit ang iyong mga suntok ay mahina, pang-iinis ni Black Rose. Nagulat si Lilibet doon. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa suntok na iyon, ngunit hindi man lang nagpatinag si Black Rose. Paano ito magiging posible? Pagkatapos, isa pang boom ang tumunog. Sa isa pang sipa, tumalon si Lilibet palayo sa kanya. Dumura siya at hindi na makabangon sa pagkakataong ito. Maging malumanay ka. Gusto ko siya, ngumiti si Ivan, paalala kay Black Rose. Gusto mo ng maraming babae, di ba? Nakangusong sagot niya. Tama ka, gusto rin kita. Pero, sayang, hindi ka pa rin papayag, natatawang sabi ni Ivan. Ang Black Rose ay isang tipikal na babae mula sa Estados Unidos. Nakakamangha ang kanyang figure at napakaganda niya. Sayang lang at tinanggihan si Ivan matapos siyang subukang ligawan. She didn't want him and so, hindi niya pinilit ang sarili sa kanya. Hindi ako tatutol na hilingin sa iyo na patayin ka, sabi ni Black Rose. Haha. Tingnan natin ang tungkol dyan. Sige, hayaan mo akong makita kung gaano mo kahabag-habag ang magagawa mo kay Mark. Tuwang-tuwang sabi ni Ivan, at ang kanyang mukha ay malungkot. Hindi pinansin ni Black Rose si Ivan at lumapit kay Mark. Habang papalapit ito sa kanya, bumangon ito at sinubukang suntukin siya ngunit sa halip ay napabuntong hininga si Black Rose, na madaling sinipa siya palayo sa kanya. Kabanata 372. Bumangon si Mark mula sa lupa. Napakalakas talaga ni Black Rose, parang kaharap niya si Karen. Ang babaeng ito ba ay kasing lakas ng aking ina? Naisip niya. Siya ay napabuntong hininga. Mulat siya sa sarili at alam niyang hindi siya makakalaban nito, nakakasimula pa lang makipaglaban. Gayunpaman, kahit na namatay siya sa araw na ito, nais niyang mamatay ng may tapang at dignidad. Nagluwa si Mark ng isang subo ng dugo. Kalmado ang mga mata niyang namumula sa dugo. Napakunot naman ang noo ni Black Rose. Ilang beses na niyang sinipa si Mark, paano pa niya ito natitiis? Aminado, hindi masama ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, para sa kanya, si Mark ay isang maliit na bata. Tumayo si Lilibet at sadyang tumakbo sa gilid ni Mark. Sa sandaling ito, wala siyang ibang iniisip. Desidido siyang naisip na kung makakaligtas siya sa araw na ito. Mas sasanayin niya ang sarili niya sa hinaharap para mapalakas niya ang sarili at maprotektahan si Mark, ang lalaking kinalakihan niya. Mabangis at puno ng apoy ang titig ni Lilibet. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa Black Rose sa lahat. Tinipa niya ulit si Mark. Nang madikit ang binti nito sa katawan nito, sinamantala ni Mark ang pagkakataong hawakan ng mahigpit ang binti nito. Nabigla siya sa kanyang naramdaman at napaisip, babae ba talaga siya? Bakit parang natatakpan siya ng muscles? Karaniwan ba siyang dumaan sa may sensinang pag-eehersisyo? Ginamit ni Mark ang lahat ng kanyang lakas para hawakan pa rin si Black Rose. Ang kanyang pakikibaka ay napakalakas, masyadong malakas. Pakiramdam niya ay hindi na niya ito kayang hawakan at kailangan na siyang pakawalan sa lalong madaling panahon. Masyadong malakas ang babaeng ito para mahawakan niya. Sa huli, sinamantala ito ni Lilibet at inatake si Black Rose. Muli siyang humarap sa kanya. Pareho kayong basura, malamig na sabi ni Black Rose. Nang sisipain na lang niya si Mark ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang balikat.
Lumingon siya at nakita niyang nakabuka ang bibig ni Mark at napakagat sa balikat niya. Paano nagagawa ng anak ni Karen ang gayong pailay na galaw? Hindi makapaniwalang tanong niya. Walang pagpipilian si Mark. Muntik na siyang manockout ngayon, kaya ngayon, ang tanging nakaya niya ay kagatin siya. Ito ang pinakadirektang pag-atake na naiisip niya. Kung makaramdam siya ng sakit, babagal siya. Oo naman, si Mark ay nagpatuloy sa kanyang plano at kinagat siya. Nasasaktan siya. May dugo si Mark sa kanyang bibig, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. Kinagat niya ang balikat niya at malapit sa leeg niya. Pakiramdam ni Mark ay makakagat niya ang isang piraso ng kanyang leeg. Tinalakay ni Lilibeth kasabay nito ang nangyayari. Ang Black Rose ay nakapatay ng hindi mabilang na mga tao at sinalubong ng hindi masusukat na sakit. Itong sakit na nararamdaman niya ngayon ay wala sa kanya. Tumulyap siya kay Lilibeth at itinulak siya palayo. Muntik na itong iwasan ni Lilibeth, pero flexible ang mga binti ni Black Rose, naaabot pa rin niya ng paa si Lilibeth kahit umiiwas siya. Halos nakakamatay ang sipa na iyon. Pinalipad muli si Lilibeth. Ang isang ordinaryong tao ay matagal nang nawala ng malay o namatay pa nga ngayon. Ngunit masyadong malakas ang paghahangad ni Lilibeth, sakto sa pagbagsak niya, muli siyang nakabangon. Kumunat ang noo ni Black Rose sa kanyang determinasyon. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting puot. Kung pinayagan niya si Lilibeth na magpatuloy sa ganito, posibleng maging kapantay niya si Lilibeth kung nakapagsanay siya ng sapat. Noong unang panahon, papatayin sana siya ni Black Rose sa pagkataong ito. Gayunpaman, nasa isip niya ang mga tagubilin ni Ivan. Hindi niya kayang patayin siya. Kailangan niyang sundin siya. Nang makitang sumugod muli si Lilibeth, hinawakan ni Black Rose si Mark sa kanyang ulo at inihagi sa kanyang balikat. Bumagsak si Mark sa lupa. Umubo siya ng malakas. Pakiramdam ni Mark ay parang nahulog siya mula sa ikalawang palapag. Siya ay umubo ng marahas, ang dugo ay lumalabas sa kanyang bibig sa bawat pag-ubo. May kapirasong karne sa kanyang bibig na kinagat niya mula sa balikat ni Black Rose. Nang tumingin sa kanyang belang balikat, ang titig ni Black Rose sa kanya ay naging mamamatay tao. Ang kanyang katawan ay palaging perpekto. Ngunit ngayon, isang piraso nito ay nakagat. Ito ay isang bagay na talagang hindi kayang tiisin ni Black Rose. Lumapit siya kay Mark, hinawakan siya sa leeg at sinampal sa mukha. Ngunit alam ni Mark na mangyayari ito. Kaya, nang ang kamay nito ay ilang milimetro mula sa kanyang mukha, ibinukan niya ang kanyang bibig at kinagat ang kanyang kamay. Talagang naghahanap ka ng mamatay. Tigaw ni Black Rose. Pero mabilis siya, matagumpay na napadapa ang isang suntok sa dibdib nito. Si Mark ay umubo na naman. Masusuka na siya ng dugo sa puntong ito. Hindi na niya makukuha. Sa lalong madaling panahon. Haha. Mabuti, patuloy na pahirapan siya para sa akin. Ivan piped up sa pamamagitan ng screen. Sa video call, si Ivan ay may hawak na isang baso ng alak sa kanyang kamay at nag-e-enjoy sa eksenang binugbog si Mark. Siya ay labis na namuhunan sa eksenang ipinakita noon. Siya sa screen. Nagiging kawili-wili na talaga ito. Wala siyang pinalampas na kahit isang bagay sa screen. Napakasarap sa pakiramdam. Napakalakas talaga ng Black Rose. Naisip ni Ivan na labis na pinahirapan si Mark. Si Black Rose, sa kanyang perpektong mahabang binti, ay humakbang palapit kay Mark at itinaas ang kanyang paa. Ngayon, aapakan niya at baboliin ang lahat ng tadyang nito, paisa-isa. Ang mga buto sa kanyang mga kamay at paa ay lahat ay mababali. Tumpak na nakontrol ni Black Rose ang puwersang inilapat niya. Sisiguraduhin niyang mabali ang lahat ng buto nito, at sa huli, sisiguraduhin niyang hindi siya mamamatay. Iiwan muna niya ito sa sakit ng mahabang panahon. Gusto niyang makita si Mark na nanginginig sa paghihirap sa sahig na parang uod, at gusto niyang mamatay siya sa kawalan ng pag-asa. Kung mamatay siya ng ganoon, siguradong masisiyahan si Ivan. Itinaas ni Black Rose ang kanyang paa nang sumugod si Lilibeth. Hinawakan si Lilibeth sa leeg, she grumbled, "You're trying so hard to protect him, aren't you? That's sweet. Well, guess I'll let you watch him die like this." Hindi, desperado na sigaw ni Lilibeth. Siya ay sinasakal. Kahit nagpupumiglas siya, alam niyang walang kwenta iyon dahil napakalakas ni Black Rose. Nakatingin lang siya habang sinusubukang durugan ni Black Rose ang tadyang ni Mark.
Mapait na sigaw ni Lilibet, I'm sorry, Hobby. Hindi kita kayang protektahan, pero ipaghihiganti kita agad at makakasama kita sa kabilang buhay. Ito ay isang maluwalhating tanawin. Gusto ni Ivan na makita iyon, saka lang siya makontento. Kapag patay na si Mark, si Lilibet na ang kasama ko simula ngayon. Dapat magpasalamat siya sa interes ko sa kanya kahit na-touch na siya ni Mark, naisip ni Ivan. Hindi na siya makapaghintay na masaksihan ang paghihirap ni Mark. Sa susunod na segundo, si Mark ay malapit ng sumigaw ng kanyang mga baga. Inaasahan iyon ni Ivan. Itinatala niya ito at maaalala ang kanyang mga hiyawan hanggang sa araw na siya ay namatay. Napangiti siya sa sarili. Si Ivan ay isang hayop. Kung tinapakan siya ni Black Rose ay maaari niyang mabali ang 3 o 4 na tadyang ng sabay-sabay. Kinagat mo ang balikat ko at sinira ang katawan ko. This is the end for you. Mabangis niyang pag-iisip. Gayunpaman, biglang namutla ang kanyang mukha. Isang bala ang lumabas nang wala sa oras na may malakas na putok. Tinamaan siya nito sa braso, at unti-unting umaagos ang dugo mula sa sugat niya. Ang sakit ay agad na kumala sa pagkakahawak niya kay Lilibet at nawala ang pagkakatapak niya sa dibdib ni Mark. Yumuko siya at gumulong-gulong sa isang tabi para humanap ng takip. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang sugatang braso. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Napakunot ang noo niya, kinuha ang baril, at tumingin sa paligid para hanapin ang bumaril. Hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na walang laman. Hindi niya mawari kung saan galing ang baril. Ito ba ang ginagawa ni Leona? Inisip niya sa pagsuway. Lumalala ang kutis ni Black Rose habang lumilipas ang panahon. Matagal na siyang kumikitil ng buhay ng marami at isang beses lang siya nabaril noong una niyang sinimulan ang kanyang karera. Nang maglaon, hindi pa siya nakakalapit na barilin muli. Hanggang sa napilitan siyang harapin si Karen. 2 beses na siyang binaril noon. Isang bagong karapat-dapat na kalaban. Marahas pa rin ang pag-ubo ni Mark. Bumangon siya at hinayla si Lilibet sa kanya na umuubo rin. Hinayla niya ang mga ito sa isang tabi para masilungan dahil kailangan niyang maghanap ng takip. Malapit nang bumaba ang isang putukan. Sa ganitong mga kalagayan, gaano man kalakas, walang makakaligtas sa bala ng baril. Honey, kumikirot ang puso ni Mark nang tumingin siya kay Lilibet at tumawag. Ang mga pinsala ni Lilibet ay mas malala kaysa sa kanya. I'm fine, Hobby. Niyakap siya ng mahigpit ni Lilibet habang sinasabi. Sa sandaling ito, umiiyak siya. Pagkatapos ng ilang sandali lamang ang layo mula sa kamatayan ngayon, hindi niya nais na umalis muli sa tabi ni Mark. Dinala na ni Mark si Lilibet sa gilid. Umubo siya at damyugo, sumasakit ang buong katawan niya sa sakit. Nagpa siya siyang magsanay sa martial arts sa hinaharap. Hindi na niya hahayaang mabugbog na naman siya ng husto. Talagang hindi. Boom! Nagsimula na ang mga putok ng baril. Pagkalabas ni Black Rose sa kanyang saplot ay bumulong ang isang bala sa kanya. Agad siyang tumingkayad at bahagya itong umiwas. Hindi siya tinamaan ng bala. Laminggaling siya sa pinanggalingan ng mga iyon. Bala ngunit wala akong makitang anuman. Nasa rooftop sila, at limitado lang ang bilang ng mga lugar na maaaring takpan. Hindi niya masabi kung nasaan ang bumaril, ngunit walang maraming lugar na mapagpipilian. Kaya kung saan eksakto ang mga putok na nanggagaling. Habang naghahanap siya, biglang kumislap ang mga mata niya sa realisasyon. Ang tunog ng propeller ay narinig mula sa malayo, isang helicopter ang umaaligid sa himpapawid. Ang tunog ng dagandong ay naririnig. Nakatitig si Black Rose sa ang helicopter at nakitang may nakasakay, may hawak na sniper rifle, mukhang walang awa ang taong iyon. Kabanata 373. Matapos masulyapan ni Black Rose ang taong sakay ng helicopter, napuno siya ng galit. Itinutok niya ang kanyang baril sa tao at hinayla ang gatilyo. Ngayon, lumilipad na ang mga bala sa paligid. Sabay-sabay din siyang pinaputukan ng nakasakay sa helicopter. Ang mga bala mula sa 2 magkaibang direksyon ay nagsimulang maghanap para sa kanilang mga target. Wala ni isa sa mga bumaril ang gumalaw, at ang mga bala ay pinaputukan lamang ng sentimetro ang layo sa isa't isa. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga sniper masters. Malakas ang helicopter habang papalapit sa rooftop.
Nang masulyapan ni Mark ang taong kumpleto sa gamit na nakasot, natigilan siya. Ang kanyang ina, si Karen. Ang kanyang ina na dapat ay nasa Estados Unidos ngayon. Nang makita ni Lilibeth sa kanyang mahinang estado, si Karen, ang kanyang mukha ay nabaluktot at ang isang alon ng emosyon ay tila baha sa kanyang sentido. Nakaramdam siya ng pagkapuot at kawalan ng kapangyarihan. Ang magkahalong damdamin ay mahirap ilarawan. Nakakatakot ang itsura ni Black Rose. Akala niya ay galing kay Leona ang kuha, pero nagkamali siya. Hindi niya inaasahan na ganito ang hitsura ni Karen. Hindi ba't nasa Estados Unidos pa siya? Bakit siya nandito ngayon? Siya ay nagtaka. Nakapatay ang mga mata ni Black Rose. 2 beses na niyang sinubukang patayin si Karen noon, ngunit gaano man niya kaingat ang pagplano ng lahat, pareho siyang nabigo. Iyon ang pinakamababang puntos ni Black Rose sa kanyang karera. Ngayon, ipapahiya na naman siya ni Karen. Kinasusuklaman siya ni Black Rose ng may pagnanasa. Nang malapit na ang helicopter sa rooftop, tumalon si Karen palabas ng helicopter. Tinamantala ni Black Rose ang pagkakataong ito para barilin, ngunit iniwasan ni Karen ang bala sa tamang oras at nakahanap ng takip. Nang makita si Bettina na nakahiga sa isang pool ng kanyang sariling dugo, ang naisip ni Karen ay ang maghiganti. Oo, tama iyon. Bagaman malayo siya sa Estados Unidos, binigyang pansin pa rin niya ang nangyayari sa kanyang sariling bansa. Noong nakaraang araw, nalaman niyang umalis si Black Rose sa United States. Nang marinig ang balita, nabahala si Karen, kaya agad niyang ibinaba ang lahat at bumalik sa pinakamabilis niyang makakaya. Buti na lang at nakarating siya sa tamang oras, pero si Bettina. Boom! Mas maraming putok ang tumunog. Nakailang shot na naman si Black Rose. Tabay putok ni Karen. Magkaparehas ang dalawa, ang sunod-sunod na putok ng baril ay parang nasa fireworks display. Nakapulupot ang mga braso ni Mark sa katawan ni Lilibeth sa gitna ng labanan. Nakaramdam siya ng ginhawa ngayon. Nandito ang kanyang ina. Walang dapat ipag-alala, tiniyak niya sa kanyang sarili sa kanyang puso. Biglang may nagbago. Isang bala ang nagawang tumama sa braso ni Black Rose. Sobrang sakit, halos mabitawan niya ang baril. Karen Lee, papatayin kita. Galit na sigaw ni Black Rose. Hindi siya kailanman nabigo na pumatay ng sinuman sa buong karera niya, lahat maliban kay Karen. Pagkatapos, isa pang putok ang tumunog. Pinaputokan ng isang ito habang hinigpitin ni Black Rose ang hawak sa kanyang baril. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganito, galit na galit siya. Tinimulan niyang barilin muli si Karen. Ilang minuto lang, mas malakas na ang putok ng baril kaysa kanina, tuloy-tuloy na. Out of the blue, matagumpay na itinapat ni Black Rose ang kanyang shot sa tagiliran ni Karen na halos kulang na lang sa buhok niya. Umunat ang noo ni Karen at sinubukang iposisyon ang sarili para makatakip. Habang siya ay gumagalaw, patuloy siyang binaril ni Black Rose. Sa gitna ng labanan, mahimalang nakahanap si Karen ng bagong takip ng hindi na baril. Sa wakas ay tumigil na sila sa pagpapaputok sa isa't isa pagkaraan ng ilang sandali. Karen, nabugbog ko na ang anak mo, mukhang kawawa naman siya, no? Tuwang-tuwang ngumisi si Black Rose. Paano kung binaril siya ng 2 beses? Hindi maikumpara sa sakit na nararamdaman ang kasiyahang naramdaman niya sa sinabi niya. Tila walang pakialam si Karen habang nagbanta, di ba medyo immature ka? You should pick on someone your own age, how could you do that to a kid? I'll make you pay. Walang sino man sa mundong ito ang nagawang pumatay sa akin, kahit na ikaw, pang-iinis ni Black Rose. Bagaman nabigo siyang patayin si Karen sa huling 2 beses, hindi rin siya kayang patayin ni Karen bilang kapalit. Nangangahulugan iyon na hindi rin makakahanap ng paraan si Karen para mawala siya. Boom! Isang putok ulit ng baril. Pinutol nito ang pagsasalita ni Black Rose. Pareho silang nagpaputok ng matagal nang sa huli, na pagtanto ni Black Rose na naubusan na siya ng bala. Bang bang bang! Sunod-sunod na putok at sumimangot si Karen. Napakaraming beses na nilang pinagbabaril ang isa't isa. Nakalabas na rin ang kanyang mga bala. Ipinagpalagay ni Karen na si Black Rose ay nasa parehong dilema. Sa mismong sandaling ito, ang rooftop ay naging napakatahimik. Mahigpit pa rin ang hawak ni Mark kay Lilibeth. Ang katahimikan ay nagbigay sa kanila ng goosebumps. Ano ang nangyayari sa labas?
Umunat ang noo ni Karen at tumalikod, dumiretso sa Black Rose, at binato siya ng sipa. Mabigat ang sipa. Talagang naubusan na ng bala ang Black Rose. Ito ay magiging madali. Kasamantalahin ni Karen ang pagkakataong ito para talunin si Black Rose. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Black Rose na lalapitin siya kaagad ni Karen. Ang sipa ay puno ng sobrang lakas. Inihagi sa ere ang Black Rose at ngayon ay dumudura ng dugo. Habang siya ay nalukot sa lupa, lumapit si Karen sa kanya at sinimulan siyang sipain muli na inihagi si Black Rose sa isang pader sa malapit. Bumangon si Black Rose sa wakas. So, ikaw talaga. Huwag mong isipin na matatalo mo ako. Tigaw niya. Naglakad lamang si Karen patungo sa Black Rose bilang tugon at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Tulala si Mark na nanunood. Bihira niya makitang lumaban si Karen, ngunit kitang-kita niya ang intensyon ng kanyang ina. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya natatanggal ang kanyang kalaban ngayon. Nasilaw siya. Nagulat din si Lilibet sa ipinakitang harapan sa kanila at naisip, paano ba ganito kalakas si Karen? Paano ko sasanayin ang sarili ko na maging level niya? Kaya lang, sabay-sabay na naramdaman ni Lilibet na inferior. Napagtanto niya kung gaano siya kahirap kumpara sa mga kakayahan ni Karen. Bitek, tunog iyon ng pagkabasag ng buto. Tinuntok ni Karen si Black Rose sa dibdib at nagawa pang mabali ang isang tadyang nito. Pinalipad ang Black Rose sa impact. Ipaghihiganti ko ang aking anak. Mabangis na saad ni Karen. Bumangon si Black Rose at ngumisi. Ang dugo sa kanyang mukha ay nagmukhang mabangis at sinabi niya, hindi mo ako mapapatay. Hindi siya pinansin ni Karen, patuloy na sinipa siya. Ang Black Rose ay hindi makahanap ng pagtakas. Nasugatan ng magkabilang braso niya dahil sa mga putok ng baril, kaya hindi siya nakaligtas sa anumang pag-atake ni Karen. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang tiyan. Galit talaga si Karen. Patuloy na umaban si Karen sa kanya. Gusto niyang magdusa si Black Rose ng 10 beses na higit pa sa pinsalang ginawa niya kay Mark. Saktong tutuperin niya ang kanyang pangako, may nahadjap ang kanyang mga mata. May nakatuntong telepono sa sahig. Ang screen ay nagpakita ng isang napakagulat na Ivan. Si Ivan ay labis na nagulat, tama. Nagulat siya nang bumalik si Karen sa kanilang sariling bansa. Ngayon lang din siya nakasaksi ng putukan. Naisip niya na ang lakas ni Black Rose ay kapantay ni Karen at hindi niya inaasahan na mananalo si Karen laban kay Black Rose. Pinandilatan ni Karen si Ivan sa screen. Pareho lang silang nagpalitan ng mga titig ng ganoon. Mark is your cousin, and we're a family. How can you treat Mark like this? Malamig na tanong ni Karen. Walang pakialam si Ivan na sumagot, itinatago ang sorpresang nararamdaman niya. Well, nagawa ko na. Anong gagawin mo dyan? Nanunuya si Ivan. Oo, walang takot si Ivan. Hindi siya natatakot sa kahit ano. Karen ay hindi maaaring at hindi maglakas loob na ilagay ang isang daliri sa kanya, alam niya ito. Wala siyang lakas ng loob. Talagang hindi, dahil ang kanyang ama at siya ay magkapatid. Hindi siya mangangahas na saktan ako, nauutal niyang naisip. Huwag mong kimutan na kapatid mo ang tatay ko, paalala ni Ivan sa kanya. Hindi man niya inaway noon si Karen, naniniwala siyang kaya niyang kunin si Karen, malamang magka-level sila. Kaya, hindi siya natakot. So what if you're powerful? I'm as strong as you. What can you do to me? Mayabang naisip ni Ivan. Oh, so naalala mo kung sino ako? Nakaramdam ng panghihinayang si Karen habang nagtatanong. Siya ang nag-aalaga kay Ivan noong bata pa ito. Ganito ba niya ako ginagantihan sa aking kabutihan? Dismayadong tanong niya. Well, I don't care who you are. Kahit sinong maglakas loob na pigilan ako sa pagkuha ng mga kamay ko sa mana ng pamilya Lee, gagawin ko ng wala. Kahit na ang humahad lang sa akin ay ang aking ama, papatayin ko siya. Kaya sabihin mo sa akin, bakit kita ililibre sa kapahamakan? Sabi ni Ivan. Tinitigan lang siya ni Karen ng ilang segundo at hindi sinagot ang tanong. Sa halip, tinutukan niya ng panibagong sipa si Black Rose at mas lalong dumura ang dugo nito. Black Rose, anong ginagawa mo? Patayin mo si Karen. Kung kaya mo, babayaran kita ng $50 million pa. Mabilis na nanunuhol si Ivan.
Bumangon si Black Rose at tinitigan si Karen na duguan ang mga mata. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mata ni Ivan sa screen, binato ni Karen ng suntok si Black Rose nang hindi tumitingin sa kanya, ni minsan ay hindi nakipag-eye contact kay Ivan. Lumalaban si Black Rose, ngunit ang lahat ng kanyang mga panlilinlang ay walang silbi sa puntong to. Hindi niya napigilan ang alinman sa mga pag-ataking naharap sa kanya at sa loob ng ilang segundo, lumilipad na naman siya sa himpapawid. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hiya. Kasalanan lahat ito ni Karen. Naisip niya. Naiinis siya at ibinaling ang tingin kay Mark at Lilibeth. Nagpa siya siyang kunin si Mark bilang leverage. Sa ganoong paraan, madali niyang mapasuko si Karen at mapatay siya sa huli. Pero inaasahan na ni Karen ang galaw niya. At kaya, binato niya siya ng punyal, tinutukan ang likod niya. Bumagsak ang Black Rose sa lupa dahil doon. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang ulo na gininto ang buhok ay unti-unting nakukulayan ng pula ng dugo. Black Rose, hindi mo na dapat tinanggap ang alok ni Ivan. Ngayong araw, makikita mo ang iyong wakas, sabi ni Karen nang maramdaman niyang sapat na ito. Kaya, nagpa siya siyang wakasan ito, kasama ang lahat ng gulo na sinimulan niya. Kabanata 374. Walang nakayanan ng galit ni Karen sa sandaling ito ay pinakawalan. Lumalabas, ito ay totoo. Si Black Rose ang unang binaril at natalo. Nakipag-away siya kay Karen at muling binaril. Nang salakayin niya si Karen, madaling nahanap siya ni Karen at pinalipad siya ng isang malakas na sipa. Ito ang pinakamababang punto ni Black Rose mula noong kanyang debo. Siya ay bumangon at pinalakas ng paghihiganti. Sumusumpa siya, Karen Lee, tatandaan ko ang araw na ito, isang araw, papatayin kita ng anak mo. Habang nagsasalita siya, dumukot siya sa kanyang bulsa para kumuha ng kung ano. Napalitan ng alarma ang ekspresyon ni Karen nang mapagtanto niya kung ano iyon. Ito ay isang granada. Ibinato ito ni Black Rose kay Karen ngunit matagumpay na umatras si Karen at nakahanap ng takip. Sa isang malakas na dagindong, isang pagsabog ang sumabog sa bubong. Pagkatapos ay nagpaputok ng palaso si Black Rose sa dingding. Ito ay konektado sa isang lubad, at kaya, mahigpit niya itong hinawakan at tumalon kaagad mula sa rooftop. Dumausdas siya sa mga dingding ng gusali na para bang nasa isang action movie siya, at wala siyang oras. Nang makarecover si Karen mula sa aftershock, nakatakas na si Black Rose. Nanliit ang mga mata ni Karen dahil doon at nagpakawala ng buntong hininga. Dahil ang Black Rose ay ang pinakamahusay na babaeng pumatay sa mundo, ang kanyang kakayahan ay dapat na hindi mapag-aalinlanganan. Masyadong mabilis ang pagtakas niya, hindi siya mapigilan ni Karen at hinayaan siyang makalayo. Hindi magiging madali ang pakikitungo kay Black Rose sa hinaharap dahil sa kanyang pagnanasa sa paghihiganti, naisip niya. Kapag nakabawi ang Black Rose, magiging napakapangit ang mga bagay. Patuloy na nakatingin si Karen sa direksyon kung saan nakatakas si Black Rose. Mom, Bettina is, lumapit si Mark kasama si Lilibeth sa kanyang mga bisig. Nalungkot si Mark. Pinuprotektahan siya ni Bettina sa lahat ng oras na ito. Hindi niya inaasahan na babarilan siya hanggang sa mamatay, ganoon na lang. Malungkot na namatay si Bettina, at pinuprotektahan pa rin niya ito habang siya ay namamatay. Sumakit ang puso ni Mark nang maisip niya iyon. Si Lilibeth ay nakatayo malapit kay Karen at nakaramdam siya ng kakilakilabot na kawalan ng kakayahan. Kinagat niya lang ang labi niya at ibinaba ang ulo. Parehong sinulyapan ni Karen sina Mark at Lilibeth. Agad niyang pinuntahan si Bettina na nakahiga sa pool of blood. Yumuko siya at tiningnan ang sugat ni Bettina. Lumapit si Mark at nagtanong, "Ma, may pag-asa pa ba siya?" Alam ni Mark na wala. Matagal nang nakahiga doon si Bettina at hindi gumagalaw ang kalamnan matapos barilin. Si Mark ay napuno ng galit kay Black Rose. Black Rose, paano mo papatayin si Bettina? Naisip niya. Si Mark ay nanumpa na babayaran niya si Black Rose sa lalong madaling panahon. Marky, call someone over. Buhay pa si Bettina, sabi ni Karen habang nakahinga ng maluwag. Oo. Nang tingnan niya ang mga pulso ni Bettina, nakaramdam pa rin siya ng pulso. Isang napakahina. Napaiyak si Mark sa tuwa at hindi nag-aksaya ng oras na tumakbo pababa para humingi ng tulong.
Hindi nagtagal, dumating ang mga medikal na espesyalista at dinala si Bettina upang gamutin. Sila ay mga propesyonal. Dapat makaligtas si Bettina sa kanilang mga kamay. Nakahinga ng maluwag si Mark. Pero paano si Auntie Logan? Nasaan siya? Siya ay nagtaka. Handa nang tanungin ito ni Mark, ngunit napagtanto niyang nandoon pa rin ang teleponong iniwan ni Black Rose. Si Ivan sa screen ay mukhang taunan. Talagang tumakbo si Black Rose mula sa isang laban. Mission failed? Karen, baka maswerte ka ngayon pero huwag kang umasa sa swerte mo sa susunod. Hindi namatay si Black Rose nitong round, siguradong papatayin kanya sa susunod. Humisi si Ivan. Nang marinig niya na nakatakas si Black Rose, alam niya kaagad na susumpa si Black Rose na maghihiganti siya minsan at magpakailanman sa sandaling gumaling siya. Mas mabuting alalahanin mo muna ang sarili mo, sabi ni Karen. Ako. Haha, interesting, do you even know where I'm at? Plano mo bang puntahan ako ngayon? Halika na nga, tingnan natin kung saan mo ako mahahanap, natatawang sabi ni Ivan. Nakakatawang biro. Nasa isang lihim na lugar siya ngayon. Paano siya mahahanap ni Karen na kababalik lang? Imposible lang iyon. Hindi mo ba namalaya na isang tao ang nawawala? Naningkit ang mga mata ni Karen habang nagtatanong. Sino? Oh, I see. You're talking about. Umagalpak ng tawa si Ivan, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono. Isang impormante ang nagsasabi sa kanya na may papunta sa kanyang kinalalagyan ngayon. Si Leona iyon. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Karen ilang sandali bago ang nagsabi sa kanya tungkol sa lokasyon ni Ivan. Ipinalam pa ni Karen kay Leona na siya na lang ang haharap kay Black Rose para iligtas si Mark sa rooftop. Siyempre, nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Leona. Pagkatapos ng lahat, ito ang makapangyarihang si Karen. Kaya, agad siyang bumaba at nagmaneho patungo sa tinukoy na lokasyon. Nagamit na niya ang kanyang kakayahan, nagawa niyang malaman ang eksaktong posisyon ni Ivan at handa siyang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na gusto niyang makipaglaro sa kanya. Ngayon, opisyal na nagsimula ang laro. Sumimangot saglit si Ivan, tapos nag-smirk siya at sinabing, lalapit na ba si Leona? Haha, buti naman. I'll play with her then. Bang! Biglang may narinig na putok. Dumating ito sa pamamagitan ng telepono. Nagpaputok ba si Leona? Dumilim ang mukha ni Ivan dahil doon. Ang bilis nun. Napabuntong hininga niyang naisip habang binababa ang video call. Nais niyang gumugol ng ilang oras sa panunokso kay Leona sa kanyang mga laro. Kung tutuusin, siya ay isang babaeng nais din ni Ivan. Bilasan natin, nagmamadaling sabi ni Mark. Hindi siya makapaniwala na dumiretso talaga si Auntie Logan sa Ivan. Hindi ba delikado para sa kanya? Mabilis ang tibok ng puso ni Mark sa kanyang dibdib. Yes, come. Let's go take our revenge, sabi ni Karen. Maaaring ay pin down ni Leona si Ivan sa pagkakataong ito, kaya nagkaroon sila ng sapat na oras upang makarating doon. Okay, balisa pa rin si Mark. Napatingin si Karen kay Lilibet na nakayuko pa rin. Naaawa si Lilibet sa sarili. Iniisip niya kung paano siya makaka-level up sa lakas ni Karen at kailan. Lilibet, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Karen. Halo-halo rin ang nararamdaman ni Karen kay Lilibet. Ay, napaatras si Lilibet at umiling. Ayaw niyang manatili o pumunta kahit saan kasama si Karen. Nagpasya siyang tiyak na hindi na siya titira sa Hotel Luna. Sa ganoong mga kalagayan, hindi alam ni Mark kung ano ang sasabihin o gagawin. Hindi ako sasama. Pinatay mo ang tatay ko, nakataas ang ulo ni Lilibet habang matapang na nakatingin sa mga mata ni Karen. Natahimik si Karen dahil doon. Pinatay mo siya para maagaw ang mga ari-arian niya, pulang dugo ang malamig na mga mata ni Lilibet habang dugtong pa nito, mukha siyang malisyoso. Sa sandaling ito, alam niyang wala siyang kapangyarihan. Nakatayo sa harapan niya ang pumatay sa kanyang ama ngunit wala siyang magawa. Ano ang kinuha ko sa iyong ama? Tanong ni Karen na medyo nalilito. Kinuha mo lahat, umungol si Lilibet. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mark. Naintindihan kaagad ni Karen at sinabing, oo, pinatay ko ang tatay mo, pero hindi ko. Hindi niya natapos.
Huwag ka nang makipagtalo, putol ni Lilibet at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi dahil kay Mark, siguradong aawayin niya si Karen. Kahit na hindi siya manalo, handa siyang gawin ito. Ay. Right, never mind, forget it. I don't have time to talk about this today, umiling si Karen. Marky, samahan mo ako sa eroplano, diretso nito sa anak. Sige, sagot ni Mark at ibinalik ang tingin kay Lilibet. Honey, babalik ako agad. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin? Tanong niya. Ano ang magagawa ko kung pupunta ako? Tinagot ni Lilibet na may skull na boses at hindi nagtagal ay napaluha. Napabuntong hininga si Mark at sinabing, I'm afraid you'll leave me again. Come with me, please. Ivan hurt you too, right? Let's go take our revenge together. Hinayla ni Mark si Lilibet sa kamay niya at hinawakan siya sa mga braso nito. Ramdam niya ang kalungkutan nito. Matapos ang 1 minutong katahimikan, nakapagdesisyon si Lilibet. Honey, I'll go. But it's only because of you, not her, she emphasized. Nakahinga ng maluwag si Mark at sumakay sa eroplano, nakayakap pa rin si Lilibet. Tumingin muli si Karen kay Lilibet at naramdaman niyang medyo okay na siya. Pero compatible ba siya kay Mark? Hindi sigurado si Karen tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na kandidato para maging kanyang manugang sa kanyang puso ay si Leona. Let's take off, sabi ni Karen kalaunan. Umalis ang helicopter at tinungo ang kinaroroonan ni Ivan. Napakabilis ng helicopter. Diretso itong lumipad at wala pang kalahating oras nakarating sa destinasyon. May narinig na putok ng baril. Kinarga ni Karen ang kanyang baril at biglang kinalabot ang gatilyo at isang sinakal na sigaw ang narinig. Patay ang isang lalaking nakatago sa lilam. Ang mga kasanayan ni Karen ay maalamat. Si Mark ay pinagmamasdan siyang mabuti sa bawat kuha niya. Naramdaman ni Lilibet na may malaking agwat sa pagitan nila ni Karen. Ako ba ay nakatadhana upang hindi mapatay si Karen? Naisip niya. Sa pag-iisip nito, masama ang tingin ni Lilibet kay Karen. Sa oras na ito, naisip niyang itulak si Karen palabas ng helicopter at hayaan siyang mahulog sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nasaktan ang puso ni Lilibet sa kalungkutan. This is not going to work. Mark is here, it's not right. I should be facing Karen head-on, not stab her back like this. Tsaka, makikita ni Mark at she rationalized inwardly. May isa pa dyan, itinuro ni Mark nang makitang may paparating na tao sa kanila. Sige, kukunin ko. Mabilis ang talino ni Karen. Kaya lang, lumingon siya at hinayla ang gatilyo. Isang sigaw ang narinig. Hindi nagtagal, huminto ang helicopter sa isang bakanting kapatagan. Bumaba si Karen sa helicopter na may hawak na baril habang si Mark ay bumaba kasama si Lilibet sa kanyang mga braso. Excited si Mark. Sa wakas ay hahanapin niya ang kanyang paghihiganti kay Ivan ngayon. Kabanata 375. Naglakad si Karen sa harap ni na Mark at Lilibet para bigyan sila ng proteksyon. Sa pangunguna ng kanyang ina, si Mark ay kalmado. Pinaril ni Karen ang isang tao sa isang pagkakataon, siya ay talagang tulad ng mga skilled gunman na ipinakita sa mga pelikula. Hindi mapigilan ni Mark na humanga sa kanyang lakas. Kailan kaya siya magiging kasing galing ng kanyang ina? Kung ganoon siya kalakas, hindi na niya kailangang matakot sa anumang bagay kailanman. Mom, kailan kaya ako magiging kasing galing mo? Tanong ni Mark sa mahinang boses. Nakinig ding mabuti si Lilibet. Kasalukuyang kapantay ang lakas ni Mark sa kanyang sarili. Ang sagot ni Karen ay maaaring magbigay sa kanya ng sanggunian. Masyado ka pang bata ngayon. Hanggat nagsusumikap ka sa pag-aaral at pagsasanay araw-araw, matutulad ka sa akin. Nasa iyo ang lahat, sabi ni Karen. Ang pakikipaglaban ay nangangailangan ng pagsasanay araw-araw. May pulsere si Karen sa kanyang pulso, gawa ito sa isang espesyal na uri ng metal na tumitimbang ng 12-dosenang kilo. Hindi niya ito hinubad kahit na noong natutulog. Ang bigat na ito ay itinaas mula kalahating gramo hanggang 12-dosenang kilo ng dahan-dahan habang siya ay lumalaki. Gayunpaman, sa sarili niyang libreng oras, dagdagan ni Karen ang bigat ng kanyang pulseres dahil naging nakagawian na ito.
Kung siya ay habarin ang kanyang pulseres, magaan ang kanyang pakiramdam na parang lunok. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang kanyang mga suntok ay palaging mahirap. Si Karen ay palaging naghahanap ng mga paraan upang palakasin ang kanyang tibay upang palakasin ang kanyang sarili. Ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang immortal sa mundong ito. Ang tanging paraan upang maging mas malakas ang isa ay ang magsanay araw-araw, upang madagdagan ang kanilang tibay at talunin ang kanilang mga karibal. Ginawa ito ni Karen sa loob ng 40 taon, kaya naging malakas siya. Kahit na ang pinakamahusay na babaeng pumatay sa mundo, si Black Rose, ay hindi siya kayang patayin. Naunawaan ni Mark na walang shortcut, ngunit umasa siya ng kaunti para sa isa. Nanay, mayroon bang mga gamot na maaaring magpalakas ng mga tao? Curious niyang tanong. Oo, meron, sagot ni Karen. Talaga, nagulat si Mark sa narinig. Kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa mga gamot na iyon, hindi ba siya magiging mas makapangyarihan nang wala sa oras? Si Lilibet ay nakikinig din sa kanila. Paano nagkaroon ng ganoon? Naisip niya. Oo, totoo. Pero ang ganitong bagay ay parang lason. Kung kakainin mo ito, maaari kang magkaroon ng higit na lakas, ngunit lahat ng bagay ay may mga kahihinatnan nito. Kung mayroon kang higit na lakas, ang iyong habang buhay ay lalong iikli. Ito ay tulad ng Tonex. Pag masyado kang uminom nito, hindi ka na makaka-recover sa kahit ano, parang mas seryoso si Karen nang banggitin niya ito. Pinag-aralan niya ang mga bagay na ito sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Estados Unidos. May mga gamot na maaaring maputol o maparalisa ang mga reseptor ng sakit. Nais pa niyang magsaliksik ng mas malalim sa iba pang katulad ng mga bagay, ngunit ang teknolohiyang magagamit ay limitado at walang pambihirang tagumpay sa ngayon. Gayunpaman, nadama ni Karen na walang halaga ang naturang gamot kaya't pansamantalang itinigil niya ang pagsasaliksik at pagpapaunlad nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular na tao ay hindi dapat makayanan ang matagal na pagpapahirap. Ang mga tao ay mahina ng ganoon. Tila kailangang ipagpatuloy ni Mark ang kanyang pagsasanay. Nagdesisyon si Mark noon. Tiyak na sasanayin niya ang kanyang sarili upang maging mas malakas. Mom, naiintindihan ko, tumango si Mark. Natuwa si Karen. Si Mark lang ang anak niya. Tila naging matured na siya sa wakas para makakita ng sense. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Talented siya sa martial arts pero hindi siya masyadong magaling sa babae. Hindi siya sang-ayon sa mga opinyon ni Mark sa huli. Nais niyang itanim kay Mark ang ideya na maaari lamang itong magmahal ng isang babae bilang paggalang. Ngunit ngayon, tila hindi ito gumana. Walang magawa si Karen. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng katapatan. Ito ang palagi niyang iniisip, ngunit hindi ito naiintindihan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Mark. Alam niyang hindi siya masyadong makikialam sa bagay na ito. Sa maraming bagay na hindi makontrol ni Karen, si Mark ang pinakadakila sa lahat. Pinapansin ni Lilibet ang bawat salitang sinabi ni Karen. Hinikayat din nila siyang magsanay araw-araw. Gusto niyang maging mas malakas kaysa kay Karen para ipaghiganti ang kanyang ama. Pagkatapos noon, inakay ni Karen sina Mark at Lilibet papasok ng villa. Naalis na ni Leona ang halos lahat ng landas dahil nauna siya sa kanila. Mag-ingat ka, Marky. May kaya talaga si Ivan, babala ni Karen. Ilang tama ang kailangan para matalo siya, Mom. Medyo na-curious si Mark. Si Ivan ay mas matanda lamang sa kanya ng 7 o 8 taon. Hindi siya dapat maging mas malakas kay Karen. Ilang hits. Napangiti si Karen. Well, I'll try my best. In the peak of combat, one right move is all it takes to make it fatal. Baka mapatay ko siya sa isang iglap o kung sinuswerte siya, mapatay niya. Sabi niya. Naiintindihan ni Mark. Ang ibig niyang sabihin ay susubukan ng mga bihasang manlalaban na talunin ang kanilang mga kalaban sa lalong madaling panahon upang hindi mawala ng labis na lakas. Kung tutuusin, habang tumatagal ang kanilang laban, mas mataas ang posibilidad na mamatay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Walang wastong garantiya ng kaligtasan. Ang kaisipan ni Karen ay maging mapagbantay sa lahat ng oras. Leona, nasaan ka? Tinimulang tawagan ni Karen si Leona sa telepono.
At least, nakipag-usap na si Leona sa mga lalaking nagpapatrolya sa lugar at dapat ay nakaharap na siya ngayon kay Ivan. Mauuna pa ako, wika ni Leona. Gamaan ang pakiramdam ni Mark nang marinig ang boses niya. Mabuti naman si Auntie Logan. Pero biglang may narinig na putok ng baril. Kinabahan si Mark at sinabi niya, "Mom, Auntie Logan. Let's go?" Putol ni Karen sa kanya at nagpatuloy sa pag-una, sabay protekte kay Mark at Lilibeth. Nagpatuloy ang putok ng baril na lalong nagparamdam kay Mark ng kaba. Nag-aalala siyang baka masaktan si Leona. Bigla naman silang pinatagilid ni Karen. May nagpaputok sa kanila mula sa mga anino. "Karen, ang bilis mo talaga. Gusto mo talagang ipaghiganti ang anak mo, ha? How brave." Kalmadong tukso ni Ivan, walang takot na nararamdaman. Magaling din siya. Madali niyang haharapin sina Leona at Karen ng sabay. Pero ang pinaka-confident niya ay hindi sasaktan si Karen. Siya, talaga. Kung tutuusin, kapatid niya ang kanyang ama. At saka, worst comes to worst, tatakas lang siya kung nawala na sa kontrol ang sitwasyon. Nais niyang gawing mas kawili-wili ang larong ito. Mom, alam ni Mark na nasa dilema si Karen. Ang ama ni Ivan ay kapatid niya kung tutuusin. It doesn't matter. I don't care who he is. I won't let anyone harm my son. Malamig na sabi ni Karen. Naantig si Mark nang maramdaman ang matinding pagmamahal ng ina sa kanya. Humisi si Ivan at nagpatuloy sa pagbaril sa kanila ngunit sa kabutihang palad, nakahanap si Karen ng takip kaya hindi niya ito makuha. Si Leona naman ay hamarang kay Ivan mula sa kabilang banda para hindi siya makaalis sa lugar na ito. Di nagtagal, naging stalemate. Tutal, teritoryo ito ni Ivan. Alam niya ang lugar sa labas at alam niya kung saan magkukubli. Napuno ng sunod-sunod na putok ng baril ang hangin. Si Mark ay lubos na nasa sabik habang iniisip niya kung paano si Ivan ay malapit nang mamatay sa isang karapat-dapat na kamatayan. Noon lang. Isang bala ang dumaan kay Ivan na ikinagalit niya. Halos mamiss siya nito, at iyon ay isang malapit na tawag. Tumangala siya at nakita niyang si Leona pala ang nagpaputok sa kanya. Sabi ko paglaruan kita, napasigaw si Leona sa galit. You dare threaten me. Ipapapatay ka ng tatay ko. Tigaw ni Ivan na walang pakialam na single. Hindi siya naniniwalang may lakas ng loob si Leona na barilin siya. Hindi siya maglalakas loob. Boom! Walang bahid ng pag-aalinlangan, muling hinatak ni Leona ang gatilyo. Samantala, nakipagtulungan naman si Karen. Nagpaputok ang dalawang babae sa direksyon kung saan nagtatago si Ivan at nakakabingi ang ingay. Maya-maya, unti-unting tumigil ang putok ng baril. Karen, it's been a pleasure. You did great this time. However, I must be leaving now. Until next time, natatawang sabi ni Ivan. Ang bilya ay napakalaki at dapat ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ngunit para kay Ivan, ito ay walang halaga. Maaari niya itong isuko anumang oras. Habang papaalis si Ivan, agad siyang sinuntok. Humisi si Ivan. Si Leona iyon. Pakiramdam ni Ivan ay hindi siya katapat nito. Gayunpaman, nang siya ay lalaban, isang baril ang nakatutok sa kanya. Napatingin si Ivan kay Karen at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay lumapit siya sa busol ng baril at naghamon, "Halika, gawin mo." Natigilan si Mark. Paano nakakasigurado si Ivan na hindi siya babarilan ni Karen? Nag-alinlangan si Leona. Bakit hindi mo barilin? Nako, kung wala kang balak gamitin, ibaba mo na ang baril, muling nagsalita si Ivan. Nakatutok ngayon ang baril niya kay Karen. Tinaman siya ng tingin ni Karen at inalis ang baril ni Ivan sa pagkakahawak niya. Nakatutok pa rin sa noo niya ang baril nito. Haha, wala ka bang lakas ng loob? Wala ka talagang silbi. Kung maglakas loob kasaktan ako, papatayin ka ng tatay ko. Alam mo namang hindi mo siya kayang harapin. Natawa si Ivan sa mukha niya. Natahimik si Karen dahil doon. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang baril. Nang makita ito, si Ivan ay nagsimulang tumawa ng mas malakas. Duwag. Kung hindi ka magpapaputok, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko, pagpapaalis niya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, inatake siya ni Karen. Ivan Markled at that end smirked,
saying, "Well, let's see how strong you really are." Walang bakas ng ekspresyon sa mukha ni Karen habang nakaharap siya kay Ivan. Nakakasuffocate ang tensyon sa hangin. Nakaramdam ng lamig ang buong bahay. Hindi inalis ni Mark ang tingin kay Karen. Hindi kumibo si Leona, gayon din si Lilibet. Nagsimulang maglakad si Ivan patungo sa kanila, nagulat sila sa kanyang kahangahangang figure. Nakipagdeal si Lilibet kay Ivan dati. Alam niya kung gaano siya kalakas. Subconsciously, she moved to grab Mark's hand and warned, "Hubby, he's going to make a move." Mark was absorbed in his own thoughts about training and thinking about ways to improve his skills. Gayunpaman, nagulat siya sa sinabi ni Lilibet. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan siya ng may pagtataka. "Anong problema?" Mahinang tanong ni Lilibet. "Gusto mo bang manalo ang mama ko?" o tanong ni Mark. "Ay, sana siya," sagot ni Lilibet. Gamaan ang pakiramdam ni Mark nang marinig ang sagot na iyon. Gayunpaman, papatayin ko siya pagkatapos nito, patuloy ni Lilibet. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Mark dahil doon. Hindi niya alam kung paano haharapin ito. Nang makitang nagalit si Mark, naramdaman din ni Lilibet. Paano pa siya sisigat nang hindi nagsisinungaling? Gusto niyang mamatay si Karen sa kanyang kamay na mag-isa at wala ng iba. Umalas na si Lilibet sa pagkakahawak sa kamay ni Mark habang tumatakbo ang kanyang iniisip. Nang mapansin ito, hinawakan ni Mark ng mahigpit ang kamay niya. Nakayuko ang kanyang ulo, nakaramdam siya ng kalungkutan. Samantala, sinimulan ni Ivan ang pakikipaglaban kay Karen. Oo naman, nagpasya siyang magsimula sa isang walang awa na sipa. Nagulat si Mark nang makita niya ang lakas na ginawa ni Ivan. Kung siya ang pakay, siguradong himatayan siya kaagad pagkatapos. Kailangan ko talagang magsanay ng mas mabuti. Napaisip si Mark. First time niyang makita si Ivan sa aksyon. Naging inspirasyon ito sa pagnanais ni Mark na maging makapangyarihan. Dapat lumakas ako, isinumpa niya sa sarili. Nakita rin ni Mark kung paano ipinagtanggol ni Karen ang sarili. Napatras siya at naghagis ng suntok. Ang paghahatid ng puwersa ay ginagarantiyahan ng isang mamamatay na suntok. Ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi ngayon sa isang matinding labanan. Na-starstruck si Mark dito. Forget what they doing, keep on